Magandang araw po. Ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano mag-connect ng Microsoft Access 2013 to Visual Studio 2010. Bukas mo muna tayo ng Microsoft Access 2013. Gawa po tayo ng blank database. Pangalatan na po natin siya ng database book. As na po tayo sa view. Tapos, pangalanan din po natin siya ng database book. Tapos, palitan po natin yung nasa loob ng kanyang field name. Lagyan po natin siya ng version, book name, author, pati na rin ang publisher. Ngayon, isave naman natin na nilagay natin o ang in-input natin sa database. Microsoft Access. Export natin. Tapos, punta na po tayo sa Microsoft Visual Studio. Gawa po tayo ng project. Pangalanan po natin ng DB book. So, okay. Palakihin natin yung form na gagawin natin. Copy na lang natin yung kanina kong ginawang form. Control C. Tapos punta tayo dito. Control B natin. Close muna natin. Tayo sa notepad. Ito yung mga code na ilalagay natin sa loob ng database. Control A, Control C. X na natin siya. Punta na ulit tayo sa ating Visual Studio. Click natin yung form. Tapos delete natin to. Paste natin yung kinuha nating code sa notepad. Code para sa form. Pakita ko muna sa inyo yung connection. Ito yung code ng connection. Paano nagko-connect sa Access to VB. Ito siya. Ito yung pinakabuong code. Ito naman yung code sa add. Ayan. Ito yung code sa add. Para makapag-add tayo ng mga data na i-input natin mamaya. Punta naman tayo sa edit. Sa code ng edit. Ito yung code ng edit. Para mamaya pag nag-input tayo, pwede tayo makapag-edit ng data. Yan. Tapos, sa delete naman. Ito naman yung code sa delete. Para tayo mamaya, pag yung mga in-input nating data, pwede maaari o pwede natin siyang ma-delete. So, ito naman yung code dun sa list view kung saan pag nag-input tayo, dun lahat lalabas yung mga ini-input natin na data.
Tapos, save natin siya sa project. Save. Save ulit. Save. Tapos, punta tayo sa data. Add new data source. Next, database. Tapos, dataset. Next. Tapos, new connection. Para magkaroon tayo ng connection sa Microsoft Access 2013. Hanapin natin yung ginawa nating table kanina. Ito yung DB book, database, database book. Open natin siya. Tapos, test natin ang connection ng okay. Okay, test connection success naman. Okay natin. Tapos, next. Ito. Sabi dito yung mga ilalagay nating input ay makaka-copy. Mga file ng project. Saka yung connection natin ay ayos naman. As next natin, check namin din yung tables, saka views. Tapos finish. Tapos i-run naman natin yung program natin kung nagko-connect siya sa Access. Pag may lumabas na ganito, ibig sabihin nag-connect na siya sa Access. Okay natin. Ayos yung connection. Tapos, input tayo. Kunwari ay no limit ang here. Tapos, so series lang author. Publisher ay Rising Star Publication. Tapos add natin. Yan. Nag-add. Pumunta siya dun sa list view. Tapos add pa tayo ng another. Merchant of Venice. Tapos William Shakespeare. Siya na lang din yung publication. So, add natin. Punta naman tayo sa Access natin. Microsoft Access. Tingnan natin kung itong mga in-input natin ay na-update sa kanya. Tayo sa Documents. Visual Studio 2010. Projects. Tapos yung ginawa natin kanina sa Access ng DB Book. DB Book. Sa bin, sa debug, tapos yun sa DB book, sa database book. So, okay natin. Tapos yun, lahat ng input natin kanina ay lumabas sa kanya. Ito siya. Tapos testing naman natin kung makakapag add pa tayo ng another. El filibusterismo. So, Sir Rizal ulit. Yan na lang din ulit ang publisher natin. Tapos add natin. Okay. Tapos refresh natin to. Tingnan natin kung nag-update. Yun. Nag-update naman siya sa Access natin. Balik ulit tayo sa Visual Studio ito. Testing naman natin kung nakapag-delete. Delete natin tong El filibusterismo. Click natin tong El filibusterismo, tapos click and delete. So, yun. Refresh natin to. So, yun. Na-delete na siya sa Access. Tapos try naman natin mag-edit. Kung pag nag-edit ba tayo, yung ma-edit din sa Access. Tulad nito. Click natin tong no limit ang here. Jose Rizal. Palta natin ng El filibusterismo. Tapos Jose Rizal.
Edit natin. Yun, na-edit naman siya. Okay na po. Yun lang po ang pag-add, pag-edit, pag-delete. Tapos, nag-update na rin po siya dito. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po sa inyong panonood.